Merong dahilan mga kapatid. May dahilan kung bakit ang isa sa mga pinakamayayamang nilalang sa mundo ngayon ay ang nagtatag ng Amazon. Ang dambuhalang online shopping platform na bumago sa takbo ng pamimili ng ating mundo. Gamit ang kapangyarihan ng internet, tinibag nito ang mga pader ng mga mall at mga department stores at dinala ang mga paninda sa mismong screen ng iyong cellphone o computer na saan ka man. Pindutin lang ang gustong bilhin at maghintay lang ng ilang oras o araw at nandyan na. Nakamamangha dahil noong araw ay hindi tayo magbabayad para sa kahit anong bagay na hindi natin personal na nahawakan, na nakilatis, nasukat, at kung ano pa, ni hindi mo kailangan magbihis at lumabas ng bahay para dyan. Pero eto tayo ngayon. Ganap na pinagkakatiwala ang pera sa isang kahera na hindi naman natin nakikita. Bumibili ng sapatos at damit na hindi natin sinusukat. At walang sales lady na nambobola na bagay sa iyo yan, sir, yung kulay pink. At tiwala tayo na ihahatid sa atin sa pinangakong oras. At habang umaabante ang teknolohiya mga kapatid, ay mas pinadadali ng online shopping ang karanasan ng pamimili at ginagawang mas katuwa-tuwa. At may iba pa nga na naging bisyo na ang mag-check out matapos mag-add to cart. Katulad na lamang ng isang dalagitang makikilala natin ngayon. Tawagin natin siyang Sandy. Siya, sa napakabatang edad, ay sabihin natin addict na sa online shopping. Pero dahil hindi rin naman palaging perpekto ang sistema, ay may mga gamit na maliligaw at napupunta sa maling address. At sa dami ng mga ino-order at mga supot na dumadating sa bahay nila Sandy, ay huli na nang malaman ng dalaga na may isang bagay na hindi pala para sa kanya. Ngunit, ang kababalaghan na kanyang mararanasan ay kanya at kanya lamang. Mga kapatid, yan ang ating kwento ngayong Lunes ng Kababalaghan. Mga mare at pare, ang kwentong ito ay sinulat po ni Ginoong Vincent Manrique. Simulan na po natin ang kwentong pinamagatang Salamin, Salamin. Good morning, self! Ang aga-aga, ang fresh kong tingnan. Grabe, super effective yung facial mask na in-order ko online. Nakakasoft na ng balat, nakakabata pa ng muka. I'm sure ako na naman ang mapipiling queen of the night sa darating na student night sa school namin. Ay, teka, meron nga pala akong in-order last time. Ma-check nga sa shopping app kung out for delivery na. Crop top blouse yun at yung usong bag sa mga teenager na tulad ko. Ito na. Ayun, out for delivery na. Darating na yung order ko today. Ha? Ay, ayun na yata. Tumahol na si Girlie. Tapos may humintong motorsiklo sa labas. Meaning, nandyan na yung order ko. Yes! Sandy, lumabas ka rito at nandito na ang order mo. Yung sabi ko na nga ba eh. Thank you po, Mami. Sana hindi ka mapagod sa kababayad ng mga order ko. I love you. Anong I love you? Hoy, Sandy, pangilang order mo na yan ngayong linggo? Aba, hindi ka mayaman ha? Sasabihin ko to sa daddy mo para alam niya kung saan lang napupunta ang sweldong pinaghihirapan niya sa barko. Mami naman, ako lang ang nag-iisang prinsesa nyo. Kaya sabi ni Daddy, go lang daw ng go. Mabuti pa nga itong online shopping lang ang kinalilibangan ko. Yung ibang mga kabataan nga, pasaway na, nag-a-addict pa. Naku, ikaw talaga. Kung hindi ka lang nag-top 1 sa klase nyo last grading period, baka pinatigil na talaga kita sa ka-o-order mo. O basta, ang usapan natin, kailangan lagi mong tinatalo si Rachel sa klase at sa lahat ng bagay, ha? Yung anak ng kapitbahay nating feeling maganda na si Priscilla?
Okay ba? Oo naman po, Mami. Tulad ng tinatalo niyo po lagi si Tita Priscilla sa school activities nung kabataan niyo. Paano naman po, di ba? Sobrang ganda mo na, Mami. Matalino at sobrang bait pa. Ay nako, anak nga kita. Manang-mana ka sa akin, Sandy. Sandy, anak, diligan mo pa nga yung halaman sa gawiron habang nililigpit ko naman to mga kumakalat na basura. I'm sure yung pangit na pusa ng kapitbahay na naman ang naghukay dito. Palibhasa, laking squatter yung mga amo eh. Well, excuse me, Ana. Naririnig kong pagpaparinig mo rito sa bakuran ko. At hello sa'yo, ha. Huwag na huwag mong binibintang ang mga basura mo sa pusa naming si Kati. Imported yon. Ang sabihin mo, yung aso nyo ang kumalkal ng mga basura nyo dahil hindi nyo pinapakain ng tama. Ano ka mo? Anong hindi pinapakain ang sinasabi mo dyan, Priscilla? Imported din ang aso naming si Girlie. Baka nga mas sosyal pa ang kinakain niya kaysa sa inyo. Mama, dumating na po ang order natin sa online. Tara na, Mama, buksan na po natin. Okay, sige anak. Ingatan mo yan ha, ang mahal-mahal ng package na yan. I'm sure lalo tayong gaganda. Unlike sa mga kakilala ko dyan, magsuot man ng mga branded, medyo kinapos pa rin sa tangos ng ilong. Makaalis na nga. Mami, ako po ba yung pinaparinggan niya na kinapos sa tangos ng ilong? Ay nako, anak. Huwag mo nang pansinin ang bruhang babaeng yon. Matangos lang ang ilong ng anak niya kasi foreigner ang tatay nun. Yung daddy mo naman kasi hindi katangusan ng ilong. At ewan ba, sa dami-dami ng mamanahin mo sa kanya, ilong pa talagang minana mo. Mami, paano na yan? Binabody shame nila ako. Ay nako, don't be sad, Sandy. Hindi naman nose is life eh. Mas mapapansin ka pa rin kaysa sa Rachel na yon kahit mas matangos ang ilong niya. Halika, mag-online shopping din tayo pantanggal ng stress. Yay! Tara, Mom. Kukunin ko lang po yung cellphone ko para makapag-browse na tayo ng mga bagong bibilhin. Ano ba itong in-order ng aking apo? Hindi naman kalakihan ng balot pero parang napakabigat dalhin. Ay, nako. At bigla na lang uminit yata ang parcel na hawak ko. Ibang nararamdaman ko. Parang masama ang kutob ko sa parcel na to. Lola Nonoy, ano pong ginawa niyo sa parcel ko? Bakit hindi niyo po iningatan? Handle with care po dapat yun, oh. Baka babasagin yan, hindi na po mapapakinabangan pag nagkataon. Sayang naman ng pera. Oo, siya nga naman na po. Pero hindi ba mas sayang ang ibinabayad nyo ng mami mo? Yung mga in-order nyong gamit, ayun at itinambak nyo lamang sa bodega. At alam mo ba ha, baka ang mapadala sa iyo ng order mo ay may nakalakip na masamang espiritu. Ay naku, si Lolo talaga. Iba na po ang generation ngayon, Lo. Digital na po ang mundo. Ito na po yung in ngayon. Kapag hindi ka po mahilig mag-online shopping, mapag-iiwanan ka na. At tsaka, imposible po na may masamang espiritu na katulad ng sinasabi nyo. Tsaka, huwag nyo na nga po akong takutin, Lo. Hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Ito na yung pinaka-inaabangan ko na package. Yung usong body bag. Kala siguro ni Rachel, siya lang ang magkakaroon ng ganito sa campus. Pwes, sorry siya dahil meron na rin ako. Hala, excited na ako mag-unbox. Ito na. Wow, ang ganda! Tama yung desisyon ko na orderin yung pinakamahal. Hala, bagay na bagay talaga sa akin, no? Ang ganda ng bag. I-recommend ko talaga yung shop na yun. Sandy, lumabas ka na dyan sa kwarto mo at kakain na tayo. Sige po, Mami. Nandyan na po. Ay, mamaya ko na nga to sa sukat ulit.
Isasabit ko na lang muna ang bago kong bag sa sabitan ko rito. Ay! Bakit nalaglag yung bag? Sigurado naman akong sinabit ko yun ng maayos ah. Anyway, pupulutin ko na lang at isasabit ko ulit. Ayan, nakasabit na. Maayos na maayos ang pagkakasabit. Teka, anong nangyayari dito? Bakit nalaglag na naman yung bag? At ano yun? Parang may lumabas mula sa bag. Teka nga, tingnan ko nga. Oh, ano to? Salamin? Isang gintong pocket mirror? Aba, may palibreng item si seller. Ang swerte ko naman. Tingnan ko nga kung maganda ako sa salamin. Ano yun? Ano yun? Parang may bumubulong sa akin na hindi ko naman naiintindihan kung anong sinabi. Bakit pakiramdam ko? Parang may kasama ako rito sa kwarto. Tataasan ng mga balahibo ko. Ang weird. Psst! Sandy! Sandy! Ah! Yung salamin! Nagsasalita! Nasisiraan na yata ako ng ulo. Naluluka na yata ako. Sandy, kahit nagbabawas ka ng kain, hindi mo dapat pinaglalaruan ng pagkain, okay? Kumain ka kahit konti at baka hindi ka makapag-aral ng mabuti niyan. Oh, teka, at kukuha pa ako ng ulam, ha? Lolo Nonoy, tungkol po rin sa sinabi niyo sa akin kanina na baka may masamang espiritu sa mga ino-order namin. Posible po ba talaga yun? Oo naman, Apo. Bakit naman hindi? Hindi nyo naman kilalang binibilhan nyo ng mga gamit. Malay nyo ba kung may sumpa ang mga gamit na yun? Lolo, kanina po kasi sa na-order kong bag, may libreng salamin po. Tapos yung salamin parang nagsalita. Nakakatakot po. Yun po yung totoong nangyari kung bakit po ako nagsisigaw kanina. At hindi po dahil sa may nakita lang akong ipis. Yung salamin po talaga yun, Lolo. Tinatawag niya po yung pangalan ko. Mirror, mirror on the wall. Sabihin mo sa akin kung sinong mas maganda, si Rachel pa o ako. Siyempre ikaw, Sandy. Di hamak na mas maganda ka kahit kanino man. Kaya nga ikaw ang gusto kong kunin eh. Ako ang mabubuhay bilang ikaw at ikaw ang papalit dito sa akin sa mundo ng salamin. Anong sinasabi mo? Espiritu ka lang sa salamin. Bakit nahahawakan mong buko? Huwag mo ako sabunutan. Bitiwan mo ako. Aray, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Ayoko pumalit sa'yo. Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa dahil yun ang nakatakda. Ayoko, please. Ayoko. Please. Gising ka! Nananaginip ka! Mommy, salamat. Salamat, panaginip lang po pala. Nakakatakot. Kinukuha ko ng masamang espiritu sa salamin. Ay naku, Sandy. Hindi totoo yun. Narinig ko ang usapan yun ng lolo nonoy mo. Sinabi lang niya yon para maghinay-hinay ka sa pag-o-online shopping. Alam kasi niya na mahal ang mga binibili mo. Totoo po ba, Mommy? Sigurado po ba kayo na nagbibiro lang si Lolo Nonoy? Oo, kilala ko yun at tatay ko yun eh. Sige na, matulog ka na ulit. At pwede ka naman sa kama matulog? Paanong hindi ka mananaginip ay dito ka nakatulog sa study table mo dahil sa pag-aaral? Grabe, alam mo yun, Albert. Kung kailan mag-e-exam, saka ako binabangungot. Ano sa tingin mo?
May sumpa kaya talaga yung salamin? Hoy, Albert! Ano na? Nakikipagkindatan ka ba kay Rachel, ha? Ha? Ano? Ako? Nakikipagkindatan kay Rachel? Hindi ah. Alam mo naman, Sandy, na ikaw lang ang one and only ko, no? Okay, mabuti na yung malinaw. Kung ipagpalit mo man ako sa ibang babae, dapat hindi sa isang loser. Anyway, as I was saying, ano sa tingin mo yung dapat kong gawin sa pocket mirror na kasama ng bag na in-order ko online? Aba kung masama talaga ang kutob mo sa salamin na yon, itapon mo na o di kaya i-message mo yung seller kung pinadalang ka ba talaga niya ng freebie. Malay natin, aksidente lang na nailagay dun yun. Sa bagay, tama ka. Sige, gagawin ko yan. Lalo na't parang ayaw namang umalis sa akin ng pocket mirror na to. Anong ibig mo sabihin? Bakit dala-dala mo pa yan dito? Tinapon ko na to kagabi sa basurahan sa labas. Pero pagkagising ko, nasa ibabaw ng table ko. Nung tanungin ko si Mami at si Lolo Nonoy, di raw nila dinala sa kwarto ko yung salamin na to. Ang creepy, di ba? Patingin nga ako. Parang regular na salamin lang naman. Maliban sa kulay ginto ang frame at mabigat. Para namang walang masamang espiritu dito eh. Oh! Oh, ikaw talaga. Matanakot ka pa eh. Ang cute-cute mo kaya. Paano ako matatakot? Love na love nga kita eh. Ay nako, inabot na pala ako ng hapon kaka-review sa library. Ayan tuloy, ako na lang halos ang nandito sa locker room. Kailangan ko na magmadaling umuwi dahil I'm sure nag-aaral na si Rachel para sa exam dahil gusto niya akong mataasan ng grades. Ay, teka pala. Bago ako umuwi, ilalagay ko muna itong salamin dito sa locker. Dito ko na to ilalagay para sure na hindi ko na makikita mamaya sa kwarto ko. Oh my gosh, ano yun? Sino yan? May tao ba dyan? Huwag mo akong takutin dahil matagal na akong takot. Grabe, ano ba yun? Nakakakilabot naman. Kailangan ko nang kunin ang iba kong libro para makaalis na ako agad dito sa locker room. Aray! Nauntog pa ako sa pagmamadali ko. And worse, tumama pa yung malaking tigyawat ko sa noo. Kakapuyat ko to eh. Makaalis na nga dito. Ay! Kabayo! Hello? Kabayo talaga? Ano ba? Ang ganda ko namang kabayo. Unlike sa isang kagaya mo na parang isang tigyawat na tinubuan ng muka. Ay naku Rachel, kahit tubuan pa ako ng maraming pimples, mas maganda at mas matalino pa rin ako sa'yo. Alis na ako. Bye, chararat. Anong sinabi mo, Sandy? Ang kapal talaga ng mukha mo ah. Bumalik ka dito, hoy! Che! Panira talaga ng araw ang Rachel na yun. Bakit ba kasi nakilala ko pa yung babae na yan eh? Bakit naging classmate ko pa? And worse, kapitbahay pa. Ano ba yan? Anyway, okay. Kailangan ko nang magmadaling gumayak para hindi kami malate ni Mommy sa misa. Magpapalit pa kaya ako ng damit o wag na lang? Ano kaya susuot ko? Magpalit ka ng magandang damit kung ayaw mo na matalbogan ka ng karibal mo. Oo, tama. Kailangan ko maging mas maganda. Teka, sino ka? Nasaan ka? May boses akong naririnig sa kwarto ko. Naluluka na ba talaga ako? Hindi ka naloloka, Sandy. Talagang narito ako sa kwarto mo. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ako kalaban. Sino yan? Magpakita ka sa akin. Oh my God, nagtataas ang lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Kailangan ko nang umalis. Kailangan makalabas ako sa kwarto na to. Sandy, huwag kang matakot. Huwag kang umalis. Narito ako sa drawer mo. Halika, lumapit ka dito. Drawer? Wait, bakit nandyan ka?
Paano ka nagkasya dyan? Grabe, ang lakas ng tibok ng puso ko. Titingnan ko ba yung laman ng drawer na to? O tatakbo na lang ako palayo? Sandy, ano pang hinihintay mo? Halika! Oh my gosh! Ay, bubukas na mag-isa yung drawer ko. Teka, ano yung nakikita kong yun? Yung gold na pocket mirror? Anong ginagawa nun dito? Iniwan ko yun sa locker ko sa school kanina. Imposibleng nandito yun ngayon sa drawer ko sa kwarto. Sandy, nandito lang ako. Huwag kang matakot sa akin. Tutulungan kita. Basta tulungan mo rin ako. Shucks, lumulutang sa area ang salamin at papunta na ngayon sa akin. Totoo bang nangyayari to? Totoo ba to? Sandy, halika na! Lumabas ka na dyan at mauhuli na tayo sa misa. Hihintayin kita sa baba, ha? Opo, Mami. Andyan na po. Oh, Diyos ko, ito na yung salamin. Babagsak siya sa akin. Ay! Nalaglag ang salamin sa mga palad ko. Mabuti na sa ko. Sorry, alis na kami ah. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sandy, magdala ka ng payong. Uulan ng malakas mamaya. Anong uulan ng malakas mamaya? Ang init nga buong maghapon eh. Paano uulan eh? Tag-araw nga ngayon. Grabe, napakalakas ng ulan. Buti na lang, Sandy, naisipan mong magdala ng payo. Diyos ko, sino bang mag-aakala na uulan? Nakita mo ba yung itsura ni Rachel at yung nanay niyang mukhang ewan nung nabasa sila kanina? Hoy, Sandy, saan ka pupunta? Sandali lang po, Mami. Pupunta na po ako sa kwarto ko. Oh my gosh. Totoo pala yung sinasabi ng salamin na yun. Hindi ako nananaginip. Tingin ko nga may kapangyarihan yun. Ang grabe, para akong nasa pelikula. Kailangan ko ulit siyang makausap. Salamin? Nandito ka pa ba? Nandito ka ba? Oo, Sandy. Nandito ako. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin, ha? Oo. Paano mo nalaman na uulan? Nakikita mo bang future? Oo, Sandy. Tama ka. Nakikita ko ang hinaharap at hindi lang yun ang kaya kong gawin. Marami pa. At pwede kitang tulungan sa mga nais mo. Basta ipangako mo na tutulungan mo rin ako sa mga kahilingan ko. Payag ka ba, ha? Kanina, binagtawanan ako ni Rachel dahil sa malalaking tigyawat na tumubo sa noo ko. Kung matatanggal mo yon, maniniwala ako sa'yo na may kapangyarihan ka nga. Yun lang pala, Sandy. Sige, gagawin ko yan. Halika, hawakan mo ako. Bigyan mo ko ng pangalan. Tapos ay magsalamin ka. Sa paraang yan, matutulungan na kita agad, Sandy. Gawin mo na. Sige, walang problema. Eto, hawak na kita ngayon sa lamin. At ang naisip kong ipangalan sa'yo ay... Dahil puro ginto ang frame ng salamin na to, at dahil mahalaga ang kapangyarihan niya na parang isang mamahaling ginto, Gold ang itatawag ko sa kanya. Oo, tama. Gold. Simula ngayon, ikaw na si Gold. Teka, anong nangyayari? Bakit patay sindi ang ilaw? Bakit nanlalamig at kinikilabutan ng buong katawan ko? Ako si Gold. Mas makapangyarihan na ako ngayon. Kaya Sandy, tutuparin ko na ang mga kahilingan mo. Tignan mo ang sarili mo sa salamin, Sandy. Tignan mo kung gaano ka nakakinis. Oo nga. Totoo nga. Sa isang iglap na wala ang kahit pinakamaliliit na pimple sa mukha ko. Imposible to, pero totoo.
talaga ako makapaniwala na alis agad lahat ng pimples sa mukha ko nang dahil lang sa sinabi mo, Gold. Parang mas makinis pag mukha ko ngayon kaysa kagabi. Para kang genie. Alam mong swerte ko dahil sa akin ka napunta. Swerte din ako sa'yo, Sandy. Dahil hindi ba nangako ka sa akin na tutulungan mo rin ako? Ay, oo naman. Hindi naman pwedeng take lang ng take, di ba? Dapat mag-give din ako sa'yo, Gold. Sige, sabihin mo sa akin. Ano pa ba yung kaya mong gawin bukod sa kaya mong hulaan yung mangyayari sa future at mag-alis ng pimples? Kaya kong sabihin ang sekreto ng ibang tao sa'yo para hindi ka nila sinasaktan at pinagtatawanan habang nakatalikod ka. Anong ibig mong sabihin? Silipin mo sa salamin ko ang sekretong sinasabi ko kung matapang ka. Pag ayaw mo namang malaman ng totoo, kalimutan mo na lang ang sinasabi ko. Concern lang ako sa'yo, Sandy. Ayaw ko na niloloko ka. Magkaibigan tayo, hindi ba? Ano ba tong sinasabi ni Gold? Paano ko malalaman kung hindi ko aalamin? Nakaka-curious naman. Bahala na. Sisilipin ko na lang sa salamin ko nang dapat kong malaman. Ano ang desisyon mo, Sandy? Gusto kong malaman, Gold. Sisilip ako sa salamin. Ipakita mo sa akin ang sinasabi mong sekreto. Teka, ano to? Ano tong nakikita ko sa salamin? Para akong nanonood ng pelikula. Alam ko to Sa apartment yan ni Albert. Anong ginagawa ni Rachel dyan? Bakit sila nagyayakapan ng boyfriend ko? Mga walang niya. Pupunta ako dun ngayon. Makikita talaga nila. Rachel, basta yung sinabi ko sa'yo. Huwag... Alam ko, Albert. Please, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Basta promise ko, hindi ito malalaman ni Sandy. At ano hindi ko dapat malaman, ha? Yung mga kalandian nyo? Yung mga panloloko nyo sa aking dalawa, ha? Sandy, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Nandito ako para hulihin kayo sa akto. Ang bababoy nyo! Haliparot ka talaga, Rachel! At ikaw naman, Albert, sa dami-dami ng babae sa mundo, basura pa yung pinili mong ipalit sa akin? Ganyan na ba kapangit ang taste mo sa isang babae, ha? Ang sama na ugali mo! Hoy, Sandy! Sumusobra ka na sa panlalait sa akin, ha? Tignan mo nga yung sarili mo. Sa tangos pa lang ng ilong ko, wala ka ng panama. Wala akong pakialam sa ilong mo. Ang manloloko, magsama kayong dalawa. Eto para sa'yo, malandi ka! Bakit mo ko sinampal, ha? Sandy! Wait lang naman! Hayaan mo ako paliwanag! Manloloko ka? Huwag mo akong kausapin, ha? Aray! Aray! Sandy, sandali lang! Mali ang iniisip mo! Kapal ng mukha ng Albert na yan. Paano niya nagawa sa akin to? Alam naman niya na hate ko yung Rachel na yan. Tapos yung pa yung papatulan niya. Sandy. Paano na yan? I'm sure pinagtatawanan na ako ni Rachel at ng mga kaibigan niya. Ang sakit-sakit. Minahal ko si Albert tapos ito lang gagawin niya sa akin. Kalimutan mo na si Albert, Sandy. Pero childhood sweetheart ko siya. Pero inaksaya niya yung mga masasayang memories naming dalawa. I hate him so much. I don't think na mapapatawad ko pa siya. Grabe ang sama niya. Sige lang, Sandy. Umiyak ka. Alam mo ba na masarap sa pandinig ang mga iyak mo? Para yung musika na nagduduhan sa akin. Ano? Ano ka mo, God? Nagaano ka ba? Kaibigan ka ba talaga o ano?
Nagsasabi ako ng sama ng loob sa'yo, pero parang gusto mo pa na mas umiyak ako. Ano ka ba? Ang ibig kong sabihin, tigilan mo ng pagmumukmuk mo. Nagkasala sila sa'yo. Ginawan ka nila ng masama. Pinaiyak ka nila, kaya huwag kang magpatawad, Sandy. Lumaban ka. Magpaganda ka. Hayaan mo na pagsisihan ng lalaking yun na ipinagpalit ka niya sa iba. Anong gumanti at magpaganda? Paano ko gagawin yun? Sandy, akong bahala sa'yo. Lumapit ka sa akin at sumilip ka sa salamin. Handa kitang tulungan dahil tutulungan mo rin ako. Hindi ba? Oo, sige, tutulungan kita. Basta, tulungan mo muna ako makaganti kay Albert at dun sa haliparot na babaeng yun. Akala ko naman kung sino yung pinagkakaguluhan ng mga estudyante. Lumabas pa ako ng classroom para makiusyoso. Si Sandy lang pala. Pero paano kuminis ng gano'n ang pagmumukha niya? Kahit siguro magikero, hindi siya mapapakinis ng gano'n eh. Ano kaya nangyari sa ilong niya? Kailan siya nagpa-nose lift? Bakit bigla na lang tumangos yung ilong niya? Imposible naman nagpa-opera siya. Hindi siya gagaling overnight sa opera, no? Nung pinatangusan ni Mama ang ilong ko, matagal ako nagpagaling. Excuse me, Rachel. Pwede tumabi ka muna ng konti? Dadaan ako ha? Tsaka, huwag ka masyadong matulala sa kagandahan ko. Lalo na dito sa ilong ko. Natural yan. Hindi ka tulad ng sayo, retoke. Bye! Diyan ka na. Sandy! Sandy! Ano? Hayaan mo naman ako magpaliwanag Hindi naman kita niloloko Wala kaming relasyon ni Rachel. Alam mo namang ikaw lang ang gusto ko Ay, nako, Albert. Tigilan mo nga ako. Hindi na ako maniniwala sa'yo, no? Nakakainis! I'm sure may kababalaghang ginagawa ang Sandy na yan. Kailangan ko malaman. Hindi ako papayag na maungusan niya ako sa lahat ng bagay. Hindi pwede! Yung plano mo. Ang galing mo talaga. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ng maraming bagay. At kung hindi rin dahil sa'yo, hindi ako gaganda ng tulad ng ganito. Grabe, nakita mo sana kung paano mamuti ang mga mata ng mga tao na nakakita sa kagandahan ko kanina. Lalo na yung haliparot na Rachel na yan. Oh, grabe. Hindi ko akalain na retoke pala yung ilong nun. Oh my gosh! Tama lang pala na sinundan ko ng palihim dito sa locker room si Sandy. Hindi lang pala siya bruha. Lukarit din siya dahil para siyang baliw na kinakausap ang hawak niyang salamin. Siyempre naman, Sandy. Tutulungan kita basta hiniling mo. Alam ko naman na tutulungan mo rin ako, hindi ba? Oo naman. Ikaw pa ba, Gold? Siyempre, tutulungan kita sa abot ng makakaya ko, no? Diyos ko! Totoo ba yung narinig ko? O dinadaya lang ako ng pandinig ko? Nagsalita yung salamin. Sabi na nga abay, may sa maligno ang babae na yan. May maligno na tumutulong sa kanya. Pulang hiya ka, Sandy. Kinuha mo na nga si Albert. Ayaw mo pang lumaban ng patas. Gusto mo ikaw palagi ang lamang. Basta, kailangan kong makuha ang salamin na yun. Kailangan ako ang makinabang sa kung ano man ang tinatamasa ni Sandy ngayon. Ako dapat! Girlie, nararamdaman mo rin ba ang panganib na nararamdaman ko sa bahay na ito? Kaya hindi ka rin mapakali. Araw-araw ay pabigat ng pabigat ang aura ng kasamaan. Tay, ano po ba yung sinasabi ninyong kababalaghan? Baka pag narinig ni Sandy yan, matakot po ang apo ninyo. Ana, hindi naman sa nananakot ako.
Alam mo naman na dati akong albularyo sa probinsya natin. Kaya ang ganitong mga pakiramdam ay madali lang pumasok sa sistema ko. Oo nga po, Tay. Pero wala naman po tayo sa probinsya ngayon. Nasa syudad na po tayo. Baka mali lang po kayo ng inaakala. Malabong iba at bali ang pakiramdam ko, Ana. Kilalang kilala ko ang masamang intensyon ng isang masamang nilalang. Paano mo may ipapaliwanag ang mga hiyabag sa gabi? Ang pagkakaroon ng kausap ng iyong anak sa kanyang silid. Kaanong nag-iisa lamang siya ron? Baka nananaginip lang siya, Tay. Hindi ba't sa'yo na nang galing, Ana? Na parang may kakaiba sa paligid mo. Parang palaging may nakatingin sa'yo. Tay, huwag na nating palalain ang sitwasyon. Pare-pareho lamang tayong matatakot niyan eh. Ang mabuti pa, bumalik ka na rin po sa inyong silid at matulog na. Matanda ka na, Tay. Hindi ka na dapat nagpupuyat. Pumasok na ako, Sandy. Bukas naman ang pinto. Lolo Noy, kayo po pala. Bakit po gising pa kayo ng ganitong oras? May kailangan po ba kayo sa akin? Wala naman, Apo. Narinig kasi kitang may kausap at may nararamdaman akong kakaiba dito sa kwarto mo. May kasama ka ba dito, Apo? Po? Ako po? Lolo Noy, baka po dahil sa may kausap ako kanina sa cellphone. Opo, yun nga po. Sandy, Apo, naaalala mo ba yung sinabi mo sa akin nung nakarang araw? Yung nag-order ka online tapos may libreng salamin? Po? Sinabi mo sa akin na nagsalita ang salamin na yon, hindi ba? Nasaan ang salamin? Ang totoo po, Lolo, biro ko lang po yun. Hindi po yun totoo, nag-iimbento lang po ako. Oo, tama, ganun nga po. Sandy, hindi ka naman mukhang nagbibiro ng mga oras na yon. Sabihin mo sa akin ng totoo para hanggang mas maaga ay malaman natin ang mga dapat nating gawin. Ang totoo, Apo, nakakaramdam ako ng masamang espiritu dito sa kwarto mo. Hindi yun gagawa ng mabuti. Mapapahamak ka. Ano po? Tay, ano ba kayo? Huwag mo namang takutin ang apo nyo. Sige na, Sandy, matulog ka na. At ikaw naman, Tay, halika na at sasama na kita sa silid mo. Pero... Tay, halika na. Sige na, Sandy, isara mo na ang pinto ng silid mo. Opo, Mami. Good night po sa inyo. Grabe. Kinabahan ako kay Lolo. Sobrang lakas talaga kasi ng pakiramdam niya eh. Teka nga. Gold? Gold, nasan ka na? Bakit nawawala si Gold? Nakapatong lang siya kanina dito sa drawer ko ah. Ano ba yun? Bakit ang ingay ni Girlie? Ano bang problema ng asong yun? Silipin ko nga muna sa bintana. Bakit bagang buntot habang... Teka, salamin yung nasa harapan niya? Si Gold ba yun? Paano napunta dun si Gold? Girlie? Oh my God! Anong ginawa ni Gold? Bakit bigla nalang naglaho sa Girlie sa liwanag ng salamin? Tama kaya si Lolo Nonoy? May sa demonyo kaya talaga yung salamin na yun? Diyos ko, Girlie. Bakit bigla ka na lang nawala na parang pula? Nasaan ka na? Ang kawawa kong alaga. Sandy, nariyan ka na pala. Halika, tingnan mo to. Dog collar na lamang ang natira kay Girlie. Bigla na lang siya nawala. Baka nakawala na po sa kalye, Mami. Paano siya makakawala sa dog collar niya? Naku, paano pag nalaman ni Mami ang totoo? Paano ko ipapaliwanag na nakita ng dalawang mata kong totoong nangyari?
Sigurado akong may kagagawan dito ang masamang nilalang na yon. Tay, tama na, please. Basta, ipahahanap ko pa rin si Girlie at bibigyan ko na lang ng pabuya makakahanap sa kanya. Sandy, kausapin mo ako. Naririnig mo ako, hindi ba? Nababasa ko ang isip mo at nararamdaman ko ang takot mo. Huwag kang magalit sa akin. Tutulungan pa kita sa pagharap sa Rachel na yon. Paano hindi ako matatakot sa'yo? Nakita kita, Gold. Ikaw ang kumuha kay Girlie. Kinain mo siya. Oo, tama ka. Kailangan kong kumain ng espiritu para lumakas ako. Aso lang naman yun, Sandy. Kapalit ng mga tulong ko at maitutulong ko sa'yo. Ano ba naman na isakripisyo mo muna ang aso mo? Aso lang? Anong aso lang ang sinasabi mo dyan? Parang anak na ni Mommy si Girlie. Hindi mo dapat ginawa yun, Gold. Mali yun eh. Gold, nasan ka ba? Bakit hindi kita makita? Magsalita ka naman, oy. Ay, naku. Saan na ba yung salamin na yun? Nilagay ko lang siya kanina sa bag ko eh. Saan na kaya napunta yun? Sandy, ano bang hinahanap mo? Halos guluhin mo na yung buong kwarto mo, ah. Mommy, may nakita po ba kayong pocket mirror? Gold po yung kulay nun na kasing laki ng kalahati ng cellphone. Nawawala po kasi sa bag ko eh. Baka nalaglag. Wala, anak. O sige, at pag may nakita ako, sasabihin ko agad sa'yo. Sa ngayon, bumaba ka na rin para sabay-sabay na tayo maghapunan. Sige po, salamat po, Mommy. Bababa na rin po ako. Oh my God. Baka nilayasan na ako ni Gold at pumunta na lang siya sa iba. Nasigawan ko kasi siya kanina at sinisip pa eh. Gold, nasan ka na ba? Rachel, anak, sigurado ka ba na ito ang salamin na kinakausap ni Sandy? Ito na rin ba ang salamin na nagpaganda ng husto sa kutis at itsura ng babaeng yon? Opo, Ma. Ito na nga po yun. Kanina, habang nasa CR si Sandy, kinuha ko to sa kanyang bag. Kaya akin na to ngayon. Kung ganon, sige nga at paganahin mo ng salamin na yan. Baka nga kaya niya tayong pagandahin. Sure po yun, Mama. Teka, at bubuksan ko na to para makapagsalamin. Baka pag nakita niya ako, pwede na akong humiling. Salamin, salamin, halika at sabihin sa akin kung sino ang mas maganda. Ako ba o si Sandy? Teka, Rachel. Anong nangyayari? Bakit sobrang lakas ng hangin sa loob ng bahay natin? At anong ingay na yun? Ay, anak, nagtatayuan ang balahibo ko. Natatakot ako. Ikaw, Rachel. Ikaw ang susunod kong kakainin. Ano itong nakakapasok sa anak? Mama! Tulungan ka na! Parang hinihingo ko sa loob ng salamin! Ano nangyayari, Rachel? Asan ka? Diyos ko, nakapasok sa salamin na ito ang anak ko. May sa demonyo ang salamin na ito. Mga kapitbahay! Tulungan ninyo kami! Sobrang lakas na naman ng ulan. Sobrang daming weird na bagay talaga nangyayari ngayon. Summer na summer, bumabagyo. Ay, ngayon naman nawalan pa ng kuryente. Ano ba yan, nakakainis? Kung kailan mag-aaral na sana ako ng lessons eh. Saan pa yung cellphone ko para magamit ko yung flashlight? Ano yun? May tao ba dyan? Ano yung parang may humihingal? At bakit parang may malaking anino sa gawing bintahan ako? Anino lang kaya yun sa labas? Kinikilabutan ako. Sandy, ako to. Gold? Gold, ikaw ba talaga yan? Nasaan ka? Saan ka ba nagpunta? Bakit ka ba nawala?
meron ka ng maitim na katawan at nakakabit pa rin sa gawing mukha mo ang salamin. Teka, bakit naging ganyan ang itsura mo? Bakit hindi ka na basta salamin lang? Para ka ng isang malaking impakto. Para ka ng demonyo. Ito ang totoong itsura ko. Diyos ko. Nagpapakatatag lang ako pero nanginginig ang mga tuhod ko at halos sumabog ng puso ko sa takot at kaba. Ano ba tong nilalang na nasa harapan ko? Nasa 7 talampakan siya at napakaitim niya na parang anino. Tama yata si Lolo Nonoy. Demonyo si Gold. Bakit, Sandy? Hindi mo ba nagustuhan ang pagbabago ko? Halika, lumapit ka sa akin tulad ng dati. Kung ayaw mo, ako na lang ang lalapit sa'yo. Hindi. Huwag kang lumapit sa akin. Hindi ko na alam kung anong klase kang nilalang. Ilabas niyo si Rachel! Hoy! Ilabas niyo ang anak ko, mga mangkukulam! Ano ba yung mga sinasabi mo, Priscilla? Anong mangkukulam? Nasisiraan ka na ba ng bait? Teka nga, ano ba yung ingay sa baba? Sandali, kailangan ko muna puntahan si Mami. Huwag kang umalis, Sandy! Nasisiraan ng bait, Ana! Anong itim na kapangyarihan ang ginagamit ninyo para mawala ng gano'n ang anak ko, ha? Ano? Ano bang sinasabi mo, Priscilla? Hindi kita maintindihan. Mami, ano pang nangyayari dito? Bakit nandito pong mama ni Rachel? Wala, anak. Kami na ang bahala mag-usap. Umakyat ka na at mag-aral. Mabuti naman at narito ka na, Sandy. Yung salamin na nagpapaganda sa'yo, kinuha nun si Rachel. Nakita ko kung paano higupin ang salamin ng anak ko. Nasaan si Rachel, ha? Saan siya dinala ng salamin mo? Sumagot ka! Diyos ko, kinuha pala ni Gold si Rachel. At kung ganun, kaya nag-evolve si Gold dahil sa... Kinain din niya si Rachel katulad ng ginawa niya sa aso namin. Anong salamin ba ang sinasabi mo, Priscilla? Tigilan mo nga si Sandy. Wala siyang alam sa mga sinasabi mo. At anong kinain ng salamin ng anak mo? Kahit pulis hindi maniniwala sa'yo. Nag-adik ka na naman ba? Priscilla, umalis ka na rito. Huwag kang manggulo. Kung hindi, tatawag ako ng barangay. Sandali lang. Sandy, alam ko na magkalaban kay ni Rachel sa lahat ng bagay. Pero mabait naman ang anak ko. Pakiusapan mo ang salamin mo na ibalik ang anak ko. Siya na lang ang meron ako ngayon. Walang alam ang anak ko sa salamin na yan, Priscilla. Umalis ka na. Ana, ako nang maghahatid kay Priscilla. Mabuti pa nga. Priscilla, halika sa bahay ninyo. Ihahatid na kita. Kumalma ka muna. Mag-uusap tayo. Naniniwala ako sa mga kwento mo at nais ko itong malaman para masolusyonan natin. Mag-usap nga tayo. Asan ka ba? Anong ginawa mo kay Rachel, ha? Ano? Si Rachel? Yung nagnakaw ng salamin sa bag mo? Tinuruan ko lang naman siya ng leksyon. Isa pa, hindi ba naiinis ka sa kanya? Kaya tinulungan na kitang burahin siya sa mundo. Hindi mo kailangan magpasalamat dahil tutulungan mo rin naman ako pag nangangailangan ako. Hindi ba, Sandy? Oo nga, at naiinis nga talaga ako kay Rachel, pero hindi ko naman hiniling sa'yo yung ginawa mo eh. Kinain mo rin ba siya tulad ng ginawa mo kay Girlie? Kaya ba nag-evolve ka? Ano ka bang klaseng nilalang, ha, Gold? Akala ko ba kaibigan kita? Bakit mo to ginagawa? Sandy, sinabi ko na sa'yo, kailangan kong kumain ng buhay para lumakas ako. Para matulungan pa kita. May gusto ka pa bang gawin? Halika, lumapit ka. Hindi, ayoko. Huwag kang lalapit sa akin. Please, huwag kang lalapit sa akin.
kinausap eh. Wala pa pala siya. Siguro, naroon pa siya kausap ni Tita Priscilla. Kawawa naman si Rachel. Kahit kalaban ko siya, ayoko naman na mawala siya ng basta ganun lang. Tatakot na ako kay Gold. Ewan ko kung anong klaseng halimaw ang binuhay ko. Siguro, dito na muna ako sa kwarto ni Lolo Nonoy habang hinihintay ko siya. Ay, teka. Yung seller nga pala nung bag. Nag-chat ako sa kanya dati eh. Tinanong ko kung freebie ba talaga yung salamin. Tingnan ko nga kung sumagot na. Nalibang kasi ako kay Gold kaya hindi ko na napagtuunan ng pansin. Teka nga. Ito, sumagot na yung seller. Pero wala siyang ibang sinabi kundi throw it away and don't talk to the mirror. Yun lang. Ibig sabihin talagang mapanganib ang salamin na yun. Si Albert tumatawag. Hello Albert. Sandy, salamat naman sumagot ka. Sandy, mahal na mahal kita. Please, patawarin mo na ako. Wala kami relasyon ni Rachel. Nagpunta siya sa apartment dahil may tatanong lang daw siya. Hindi ko alam na mamasamain mo yun. Maniwala ka naman sa akin, oh. Kung ganon, dinaya lang din ako ni Gold para mapalapit ako ng gusto sa kanya. Hello Albert. Naniniwala na ako sa'yo pero please, pakinggan mo yung mga sasabihin ko. Gold, anong ginagawa mo rito? Wag! Sandy! Wag! Sandy, ano nangyari sa'yo? Sandy! Asan ako? Sakit ng ulo ko at ng buong katawan ko. Kanina kausap ko lang si Albert sa phone tapos nakakita ko ng maitim na katawan ni Gold na pumupulupot sa mga binti ko hanggang sa masakop niya ako. At namalayan ko na lang na hinihigop na ako ng salamin. Ibig bang sabihin ito, nandito ako sa loob ni Gold? Nandito ako sa loob ng salamin. At hindi ako nag-iisa. Rachel! Rachel, gumising ka! Rachel! Teka, ano ba tong mainit na nakagapos sa buong katawan ko para hindi ako makagalaw? Parang asido. Hindi. Si Girlie, ang aso namin. Nakagapos din siya pero halos natutunaw na ang katawan niya. Kung hindi kami makakaalis ni Rachel dito, siguradong matutunaw din kami. Mahigpit ang pagkakagapos sa akin. Hindi ako makagalaw. Sandy, bumaba ka muna riyan at may bisita ka. Nandito si Albert. Si Mami yun ah. Naririnig ko siya. Mami! Mami, nandito po ako! Nandito rin po si Rachel. Tulungan niyo po kami! Nariyan na po, Mami. Sandali lang po. Teka, boses ko yun ah. Hindi kaya kinuha na ni Gold ang katawan ko? At ito talagang balak niya. Ang magkaroon ng katawan sa mundo ko at mamuhay bilang ako. Diyos ko, hindi pwede to. Niloko mo ako, Gold. Niloko mo ako. Sandy! Sandy! Mabuti naman nagpakita ka na sa akin. Pumunta ako rito kasi hindi natapos yung pinag-uusapan natin kanina. Ano nga uli yung sinasabi mo kanina sa akin na tungkol sa kababalaghan? Wala yun. Kalimutan mo na. Ang totoo, gusto lang talaga kitang makita, Albert. I miss you na kasi eh. Halika. Doon tayo mag-usap sa kwarto ko para may privacy tayo. Ano? Kwarto? Hindi ba nakakahiya sa mami mo? Siyempre hindi. Kaya halika na. May papakita ko sa'yo. Tiyak na mag-e-enjoy ka. Albert, please! Please, wag kang sumama sa kanya. Mapapahama ka! Hindi ako yan! Nandito ako sa loob ng salamin! Hindi ako yan!
Nakita ko na sa internet ang pinahahanap mo. Ito ang lumabas nung pinasearch mo sa akin ang address ng seller na nagpadala ng order ni Sandy. Ay, mabuti na lamang po at naitabi niyo ang itim na plastic ng parcel. Ako ang nakatanggap ng order na yon. Unang hawak ko pa lamang sa lalagyan nakaramdam na agad ako ng panganib. Kaya naman, inabangan ko talaga na itapon ni Sandy ang balot ng parcel. At saka ko ito pinulot at itinabi. Ano bang sabi dyan sa computer? Sabi rito sa overseas nang galing ang order ni Sandy, Lolo. At may nasabi rito tungkol sa mga hungry ghost na pinatay sa pagpapahirap, gutom at uhaw. Tingin niyo ho ba, Lolo Nonoy, tinutukoy nito ang nilalang na kumuha kay Rachel? Makapangyarihan ng mga masamang nilalang. Madalas silang maghangad na muling mabuhay. At para dun, handa silang manlinlang, manakit at pumatay. Lolo Nonoy, eto sa computer ang salamin na sinasabi ko. Ito talaga yon. Itong salamin na may gintong frame. Ito ang kumuha sa anak ko. Walang sinabi ang seller tungkol dito, basta nag-iwan siya ng babala. Kapag nakita raw ang salamin na ito, itapon daw ito at huwag kausapin. Huwag na huwag bigyan ng pangalan. Tama po kayo, Lolo Nonoy. Ay, makapangyarihan ng mga demonyo. Pero mas nagiging makapangyarihan sila kapag nagkakaroon sila ng pagkakakilanlan. Diyos ko, ano kung gagawin natin? Tingin ko, Priscilla, alam ko na ang naangkop na panlaban at seremonyas para mapalaya sa masamang nilalang na yon. At para rin iligtas ang iyong anak na si Rachel. Tulungan mo akong ihanda mga gamit sa ritual. Magmadali tayo. Opo, Lolo Nonoy. Gagawin ko po ang lahat para mailigtas ang anak ko. Rachel! Albert! Uy, gumising na kasi kayo! Diyos ko, pati naman si Albert nahulog sa patibong ng demonyong yun. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Iligtas niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Sa pagiging sakim ko po at paghahangat ng higit pa sa pinagkaloob niyo sa akin. Nangyari ang kaguluhan to. Tagal ko nang nandito. Nangihina na talaga ako. Anong gagawin ko? Hindi ako pwedeng basta nalang pumayag na manirahan ng demonyong yun sa katawan ko at mamuhay bilang ako. Sandy, I'm sorry. Pinakialaman ko ang salamin na yun. I'm sorry kung naging inggitera ako sa'yo. I guess ito na yung katapusan. Patawarin mo ako, ha, Sandy. Hindi. Huwag ka umiyak, Rachel. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Hindi pa kita patatawarin, okay? Kapag nakalabas tayo rito, ililibre mo ako ng sine at kakain tayo sa labas bilang magkaibigan. Kaya umayos ka na. Salamat, Sandy. Gusto ko yan. Ang maging kaibigan mo. Gusto ko. Ang sweet niya naman. Yan ay kung makakalabas pa kayo rito sa mundo ng mga salamin. Demonyo ka! Palabasin mo kami rito! Bakit mo ginagawa sa amin to, ha? Bakit? Sandy, sa'yo na nang galing, hindi ba? Hindi pwedeng take lang ng take. Dapat mag-give ka rin. Isa pa, sumang-ayon ka na tulungan ako. Pero hindi ko sinabing katawan ko ang ipapalit sa mga ibibigay mo. Nangako ka. Kaya manood ka sa mga kaya kong gawin. Salamat sa katawan mo. Ngayon ay may sarili na akong pagkatao. Kasalanan mo yan. Kayong mga tao, mga sakim kayo. Sandy, anak, halika't kumain ka na muna. Mami! Dito ko, Mami! Hindi ka niya naririnig, Sandy. Huwag kang mag-alala. Mamaya lang ay makakasama mo na rin siya. Isang kaluluwa lang at tuluyan ko nang maaangkin ang katawang ito. Baka walang iya mo, God. Huwag ang Mami ko. Please, wag si Mami.
Sandy, anak. Sandali lang. May napapansin akong kakaiba sa'yo nitong mga nakaraang araw. Bakit ang tahimik mo at bakit kaya wala kang anino? Alam mo, ang mabuti pa, tawagin ko ang lolo nonoy mo. Magaling na albularyo yun sa probinsya natin. Baka may nakabati sa yung kakaibang nilalang, kaya... Anak? Sandy, anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasakal? Hindi ako makahinga! Sandy! Anak! Ang dami mo pang sinasabi. Kukunin ko na ang kaluluwa mo para matapos na to. Halika, tingnan mo ang salaming ito. Tingnan mo! Pumikit ka, Ana! Huwag na huwag kang titingin sa salamin kung ayaw mo kainin ka rin niya. Ang salamin na yan ay kayang kontrahin ng isa pang salamin katulad nito. Tambalasan! Magbabayaran niyo to! Magbabayaran niyo! Ana, okay ka lang ba? Priscilla, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Sandy? At para saan ang napakalaking salamin na hawak mo? Hindi si Sandy yun. Ayun ang demonyo. Nakawala siya buhat sa salamin kapalit ng mga anak natin. Ano? At palalayain natin sila ngayon din. Alam na ni Lolo Nonoy ang nararapat gawin. Ibabalik natin sa salamin ng halimaw na yon. Kaya halika na. Bilisan natin bago mahuli ang lahat. Nakapaikot na salamin. Anong ginagawa ni Tatay Nonoy sa gitna nito kasama ang anak ko na si Sandy? At bakit siya nakatali? Hindi si Sandy yan. At ang sabi sa akin ni Lolo Nonoy ay magsasagawa siya ng ritual. Magbubukas siya ng portal para ikulong ulit ang masamang nilalang na yon. Paano? Sa harap ng mga salamin ay may papakita ang totoong itsura ng nilalang. Kapag nakita natin ang salamin na may ganitong frame, basagin natin agad yun at manalangin. Doon lang natin mapapalaya ang ating mga anak at ang iba pang mga natrap sa mundo ng mga salamin. Oo, sige. Handa na ako. Ibabalik sa tamang lugar. Palayain ang nabiktimang katawan. Ibabalik sa tamang lugar. Palayain ang nabiktimang katawan. Ibabalik sa tamang lugar. Palayain ang nabiktimang katawan. Tigilan mo ako! Akin ang katawang ito! Akin lang! Sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, inuutos ko na bumalik ka sa iyong pinanggalingan at humimlay ng 1,000 taon sa loob ng madilim na lalagyan. Umalis ka rito! Gamit ang banal na tubig na ito, lumayas ka, demonyo! Priscilla! Ang salamin na may gintong frame! Nakita ko na! Basakin mo na ang salamin, Ana! Basakin mo na! Ana! Nandito na sila Rachel at Sandy. Nandito na rin si Albert. Wala lang silang malay pero buhay silang lahat. Ay, salamat Diyos ko. Ligtas na sila. Ay, salamat naman. At tapos na ang paghahari ng kadiliman. Alam mo, Rachel, bagay na bagay sa'yo yung blouse na in-order mo. Sang shop mo pala in-order yan? Oh, sige. Isisend ko sa'yo yung link ng shop na binilihan ko. At kung gusto mo to, sa'yo na lang. Talaga? Oo. Gusto mong isukat? Tignan mo sa salamin kung fit sa'yo. Sige, arborin ko na yan Pero hindi ko na siguro titingnan sa salamin. Alam mo naman, medyo na-trauma na ako. Oo naman. Isang taon na yun pero parang kailan lang, no? Nakakatakot na pangyayari sa atin pero wala ni isang maniniwala kahit ipagsabi natin sa iba. Oo nga eh. Kahit nga ako, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyari yon. Pero ang positive lang na nangyari, nagkasundo na tayo ni na mama at naging parang isang pamilya. Yung nga lang, sayang no kasi hindi nakaligtas si Girlie. Kawawa naman siya. Sandy, Rachel, halina kayo at kakain na tayo.
Mamaya na kayo magtsikahan. Naluto na rin ng Lolo Nonoy ang inihaw na native na manok. Oh, may nag-doorbell. Feeling ko si Albert na yan at kasama ulit ang nanay niya para makita ang maganda niyang manugang. Ay, grabe naman siya, oh. Sandali nga, bubuksan ko na muna yung gate para makapasok na sila.